SEC muling naglabas ng listahan ng mga unregistered o mga unrecorded online lending platforms sa kanilang website. Okay? Sa 42 yata itong mga ola na babanggitin ko na nasa iba't iba yan. Play Store, App Store, and even the website. Isa-isahin natin para malaman nyo yung mga unrecorded o yung mga unregistered at hindi allowed magpautang online. Okay? Pero bago ang lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video to, malaking tulong din po ang simpleng pag-like, malaking tulong din po ang simpleng pag-share. At para updated po kayo sa mga videos about sa online lending apps, paki-hit lang po yung notification bell. Disclaimer, hindi po ako nang hihikayat na mangutang kayo dito sa mga online lending apps o mga online lending platform. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin yung mga suliranin na ginagawang paglabag ng mga online lending platform sa mga unfair debt collection practices, kung paano nyo dadaan sa tamang paraan at mga ahensya ng gobyerno kung saan kayo maaaring maghain ng reklamo laban sa kanila. At inuulit ko, hindi rin po ako nangungonsinti na huwag magbayad ng utang. Utang ay utang, ito po yung responsibilidad. At hindi rin po ako isang abogado, ako po isa lang simpleng mamamayan lang po na kagaya ninyo. Okay, simulan natin yung post ng SEC about this. Now, ilan-ilan lang naman yung nasa Play Store ngayon na inilabas nila na medyo mukhang napansin na nila, no? Pero may mga nagawa na akong video dito sa isa kong channel, doon sa ibang mga nasa Play Store na nasubukan ko ng apply at i-review sa inyo. Pero, siyempre, sinabi ko sa inyo kung yung mga yan ay mga unregistered o mga unrecorded. So, ito yung mga nasa Play Store muna. Dito muna tayo magtututok kung ano yung mga OLA na wala sa list ng registered at unrecorded online lending platform. Okay? Number 1 sa Play Store na wala sa SEC is the Sophie Loan. Okay? Ito po yung fake na Sophie financing. Ito po kasi parang kinopya yung lending company ni Finbro po yung hawak ng online lending platform na ito. Pero ito po, Sophie Loan na parang fake nga raw ayon sa SEC. So it means parang wala talaga silang apps na magpautang sa gamit ng Play Store apps. Okay? Then tong si Masaya Cash, ewan ko kung masaya ba to kasi nalungkot ako na sinubukan ko rin to eh. Masaya Cash online loan app. Kasi itong si napakatala Easy Loan 9 Loan. No? Gamit na gamit talaga itong si Tala dahil nga si Tala ay isa sa mga talagang pinaka-legit na mga online lending platform na may mababa talagang interest para sa akin na in my opinion at sa aking experience sa kanila na halos 3 years na ako may utang at di ba rin nababayaran. Tapos sunod si Peso Funny. Kakasubo ko lang po niya sa aking channel. No? Okay, kung na medyo updated po kayo sa aking channel doon sa kabila, sa Johnny Depp, Peso Funny, online loan cash. Then, si Money Access Smart Loan App. Okay, di ba? Nasubukan na rin natin si Money Access. Then, si Cash Is. Ayan po, si Cash Is. At sumunod po ay si PesoMate Pass Loans PH. Okay, so lipat naman po tayo ngayon sa iOS o doon sa Apple Store o sa App Store. Number 1, sa kanilang list is Mocha Mocha Safe and Pass Loan, fake Mocha Mocha app. Meron pa palang fake na Mocha Mocha app. Ano? Bagay sa App Store, I don't know kasi wala naman akong iPhone, cellphone. Kaya kung sinasabi nila fake sa iPhone na makikita nyo, kung merong Safe and Pass Loan, eh hindi raw po yan. Kasi hindi yan yung ano, hindi yung nasa registered ng o sa recorded online platform na Mocha. Iba yun, yung Capstone. Baka ito iba rin. Hindi ko pa nakikita. Wala pa akong idea about this Mocha na to. Baka ibang Mocha. Pero, ano ba magiging opinion nyo dito kay Mocha? Alam nyo na. Di ba? Then, si Atome Loan, mabilis cash loan. Itong si Atome Loan, ibang Atome ito ha. Itong Atome, yung Neuron Credit, if I remember it correctly. Kung tama ako ha. Kasi alam ko, Neuron Credit ang Atome PH. Then, si Mabilis Credit, Quick Cash Loan. Okay? Then, sumunod, Bpera Philippines Loan App. Then, si Tala Peso Mabilis Cash Loan. Then, the Peso Loan App Philippines. Tala Cash Pro Loan App Quickly. Napansin nyo, puro Tala yung ginagamit na pangalan, no? Tapos, si Facil Credit. Facil Credit yata. Sigurado Cash Peso Loan App. Hindi ako sigurado. Si Micro Pinnacle Technology Corporation.
Tala Loan, Peso Lending App. Ang dami talagang tala ngayon, no? So, si Peso Lending, no? Parang iniba lang yung pera lending dati. Mabilis cash online credit loans. Wala po kasing app ang mabilis cash sa iOS, sa App Store. Sa Google Play Store lang po sila madadownload. Then, Tala Cash Loan na Philippines, then Tala Pera. Biro mo talagang pinakyaw ng mga peking apps o mga sa App Store itong Tala, ha. Then, sa mga website naman po tayo. Fuse Cash Lending Corporation, The Meta Cash, yung Cashkano, Andali Cash, buhay mo pala to si Andali Cash, no? Hindi ko pa naman nasusubukan pa ito talaga ng as in. Bilis Cash, ito linawin ko si Bilis Cash at si Fuse Cash. Sinubukan ko ya, parehas nag-message sa akin. Tingin ko, isa lang to eh. Peso Quick, Tala Pera, di ba? Tala na naman, no? Kuha Cash, si Huasin Loan, sinubukan ko yun si Huasin Loan. Then si Catch Cash, di ba may apps din sa Play Store, si Catch Cash, para kababalik lang, if I remember it correctly. Cash to Go, Pero Loan, Bpera, si Valor Credit, medyo familiar na sa dami ng complaint o mga rants na ito sa mga social media. Paghiram Cash, tama ba? O Paghiram, okay? Fantastic Lending Corporation, Fish Credit, Project Duo Events and Marketing Corporation, Fake Megan Credit and Financing Corporation, Fake Cavite TMC Lending sa mga website. Yan po yung mga online lending platform na nag-ooperate pero wala sa list ng SEC na recorded online lending platform. Linawin natin na yung mga binanggit ko is wala sa registration, wala sa recorded. Hindi sila pwede magpautang online kasi nga meron pa pong moratorium. But the biggest question that I want to ask here in my video is, next month, tatanggalin na yung moratorium. So, magkakaroon na ng posibilidad na kapag itong mga ito, nagparehistro sa kanila, ay maaaring maging legal na nga ba? Kapag ginawa nila. Siyempre, magpapile na ng registration yung mga yan. Mag-ooperate na yan. Diba? Pero yung mga yan, yung mga nabanggit ko dyan is most of the time, napakaraming mga complaint about sa unfair debt collection practices o yung mga harassments, mga panggugulo, mga data privacy, pagkuha ng mga informasyon na labag na, sobra na doon sa mga tinatawag na know your client information, di ba? Halos kunin na nga yung buong informasyon ng cellphone eh. Bukod sa ID, bukod doon sa mga kailangan, doon sa face verification, di ba? SMS, the contact details, the tatawag na yung mga information ng contacts, mga calendar, the location, lahat, halos halukayin na nila, di ba? Tapos, ewan ko kung ano yung proseso talaga ng SEC about that, kasi magli-lifted na po yung moratorium, medyo baka magbago, baka itong mga dating unrecorded, maging registered na po sa mga list ng SEC. So, sana nakatulong pa rin naman yung video ko, para maging aware po kayo na yung mga yan is bawal mag-operate online at bawal magpautang online. Okay? Sana nakatulong ang video nito. Muli, maglalambing ako sa inyo na pakipollow po, pakisuportahan po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming pong salamat sa ulitin.